Mapagpalang araw sa lahat. Ako nga pala si Bibilay sa Brother Lona at ngayon ay narito ang aking sanaysay patungkol kung bakit nga ba mahalaga ang pragmatics sa epektibong komunikasyon. Ang pragmatic ay isang malagang sangkap sa epektibong komunikasyon dahil sa kakayahan nitong bigyang kahulugan ang mga salita at kilos. Sa konteksto, hindi lamang ito nakatuon sa literal na kahulugan ng mga salita, kundi sa intensyon ng nagsasalita at ang epekto nito sa tagapagpakinig. Sa isang simpleng pag-uusap, ang pag-unawa sa pragmatics ay nagbibigay daan sa malinaw at matagumpay na paghahatid ng mensahe. Isa sa mga pangunahing kontribusyon ng pragmatics ay ang pagbibigay diin sa kalagahan ng konteksto. Ang salita o parirala ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa sitwasyon, relasyon ng mga nag-uusap at kultura. Halimbawa, ang pagsasabi na ang init ay maaaring simpleng paglalarawan ng panahon. Ngunit maaari itong maging isang kahilingan na buksan ang aircon o isang reklamo sa init. Ang pag-unawa sa konteksto ay nagbibigay daan sa tumpak na interpretasyon ng mensahe. Bukod sa konteksto, mahalaga rin ang pragmatic sa pag-unawa ng mga implikasyon. Maraming bisis, hindi natin sinasabi ang lahat ng direkta, gumagamit tayo ng mga pahiwatig, metapora at sarkasmo upang maipahayag ang ating mga ideya at damdamin ng mas malikhain. Ang pragmatics ay tumutulong sa pag-decode ng mga implikasyong ito at pag-unawa sa totoong mensahe. Halimbawa, ang pagsasabi ng may pupuntahan pala ako ay maaaring maging isang pahiwatig na ayaw nang makipag-usap pa. So, ang pag-unawa sa mga speech act ay isa ring mahalagang aspeto ng pragmatics. Ang bawat pagsasalita ay may layunin, maging ito man ay isang pangako, isang babala o isang kahilingan. Ang pag-unawa sa uri ng speech act ay nagbibigay daan sa naaangkop na pagtugon. Ang isang pangako sa nangangailangan ng pagtupad, habang ang isang babala ay nangangailangan ng pag-iingat. Ang pagkabigo ng mga unawa ng speech act ay maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan. Sa madaling salita, ang pragmatics ay mahalaga sa epektibong komunikasyon dahil sa kakayahan nitong bigyang kahulugan ang mga salita at kilos sa konteksto na nagbibigay daan sa malinaw at matagumpay na paghahatid ng mga mensahe. Ang pag-unawa sa konteksto, implikasyon at speech act ay susi sa pagtatagumpay ng komunikasyon. Narito naman ang pangalawang sanaysay na aking ginawa patungkol sa kung ano ang epekto ng di-verbal sa komunikasyon sa pragmatikong kahulugan ng isang usapan. So, ang di-verbal na komunikasyon ay may malaking epekto sa pragmatikong kahulugan ng isang usapan. Habang ang mga salita ay nagbibigay ng literal na mensahe, ang mga di-verbal na cues tulad ng ekspresyon ng mukha, body language, tono ng boses, at distansya ay nagbibigay ng konteksto at implikasyon na nagpapalalim sa kahulugan. Ang pragmatics na tumutukoy sa paggamit ng wika sa konteksto ay lubos na umaasa sa di-verbal na komunikasyon para sa isang kumpletong interpretasyon. Ang ekspresyon ng mukha, halimbawa, ay maaaring magpabago ng kahulugan ng isang pahayag. Ang isang oo na sinabing may ngiti ay naiiba sa oo na sinabing may nakasimangot na mukha. Ang una ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon, habang ang ikalawa ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalinlangan o pagkadismaya. Gayon din ang body language, tulad ng pagtawid ng mga braso o pag-iwas ng tingin ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng interes o pagiging depensibo sa nagbabago sa pragmatic sa kahulugan ng usapan. Ang tono ng boses ay isa pang mahalagang di-verbal na elemento. Ang isang tanong na sinabing may matigas na tono ay naiiba sa isang tanong na sinasabing may mahinahong tono. Ang una ay maaaring magpahiwatig ng pag-aakusa, habang ang ikalawa ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalala. Ang distansya sa pagitan ng mga nag-uusap ay maaaring makaapekto sa interpretasyon. Ang isang malapit na distansya ay maaaring magpahiwatig ng pagiging malapit, habang ang isang malayo na distansya ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng interes o pagiging formal. Sa konklusyon, ang di-verbal na komunikasyon ay hindi lamang nagdaragdag ng lalim ng isang usapan,
kundi mahalaga rin ito sa pag-unawa sa pragmatikong kahulugan. Nito, ang pag-aaral ng nonverbal na cues ay nagbibigay daan sa mga tumpak at epektibong komunikasyon na nagpapalakas ng relasyon at nag-iiwas sa mga hindi pagkakaunawaan.